Hello mga idol, sa video na to ay magpapalit naman tayo ng LCD ng Infinix Hot 30i. Ito po ay pinalalamove lang po ito. At same day, nakuha din po kagad. So ayan, buksan na po natin. So step by step po ang paggawa natin para makita nyo kung paano ito pinapalitan ng LCD ang Infinix Hot 30i. So ayan, ito po yung naging issue niya. Ayan, kung napapansin nyo guys, sobrang labo po ng screen niya. Parang isang relasyon na kulang sa dilig. May mga guhit-guhit po siya at talagang, ayan, kung napapansin nyo po, nalaglag daw po ito at ang nangyari, ayan, nagkaguhit-guhit ang display. Bata lang daw po ang gumamit nito, niregalo, 7 years old. So, ang nangyari, ayan, nung nabagsak ay nagkaroon po ng guhit-guhit. So, hindi na po talaga yan ma-repair. Ang kailangan dyan, palitan. So, ayan, tanggalin na po natin. Una natin gagawin dito, tanggalin natin yung likod. So, gamit po tayo ng hair blower or hot air. So, kung wala naman kayong hair blower or hot air, gamit po kayo ng pangtastas na manipis para, ayan, tastasin nyo lang yan ang gilid-gilid at maalis nyo na yan yung takip na mismo. So, bagong model lang po ito, 2023 model. Kaya yung mga adhesive po niya sa mga gilid-gilid ay sobrang tigas. Kaya yan guys, tastasin na po natin. So, paikot po yan hanggang matanggal ang adhesive sa takip. So, parang ang ganda po ng tingnan ng model na to. Ayan, kung napapansin nyo po, sobrang ganda talaga, parang iPhone ang kanyang hitsura. Ayan, ito po yung pinaka-ingat-ingatan nyo, yung fingerprint flex. Kasi pag natastas din po yan, ay possible yan na maputol yan at hindi nagagana ang fingerprint. At kung napapansin nyo po, nag-moist po ang likod. Meron pong konting basa. Ayan, kung napapansin nyo po, pinunasan ko po siya. So, possible nito na baka siguro natapunan din ng tubig. So, ayan. Pangalawa, tanggalin po natin yan, yung SIM holder. At iangat po natin ang mga screw niya lahat. So, sobrang dami po ng screw nito. At bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo dito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. So, ayan guys, angat po natin yun yan. So, igilid nyo lang po sa may lagay ng SIM. So, ayan, dyan po nyo iangat yung pinaka-kuko or gagamit po kayo ng mga kahit anong gagamitin. So, pwede metal o iiwasan nyo lang ang metal kaya nakakagasgas yan. So, meron namang plastic na pang tanggal talaga ng housing. So, ayan. Ingatan nyo rin po yung una pag-angat yung fingerprint flex kasi pwedeng maputol po yan. So, ayan. Iangat nyo po yan. Finger flex na nakakunik doon sa board at iangat na po natin yung back housing. So, ayan. Yan po yung back housing. At yung kanina naman una natin inangat ay takip po yun. So, ayan. Una nyo gagawin, remove battery, flex ng LCD at i-test po natin. So, ayan, connected po yan baba ang speaker, charging at mouthpiece. So, nakakonekta sa LCD. So, ayan, yan po yung LCD na in-order ko. So, dapat 3 days pa po ito makuha pero niras ko po ito para makuha agad dahil suki ko na po ang nagpapagawa nito. Marami na po siyang pinapaan. Priority customer. So, ayan, tinest muna natin bago natin i-install at grabe. Dito nyo po malalaman kung paano gawin kapag nag-test ka na hindi magta-touch. So, ayan, kung napapansin nyo po, in-on ko na po siya. Okay naman ang display. Di-display ng malinaw. Pero, kung napapansin nyo po, i-test po natin mamaya kung mag-touch ba. So, ayan. Nag-display na po siya. Nag-on na. So, ayan. At i-test natin yung touch. Ayaw talaga gumana. So, paano ba natin yan paganahin? So, may mga unit po talaga na kapag mga ganito na i-test natin sa labas ay hindi magta-touch. So, kailangan po nakakabit sa frame. So, ayan. Kahit anong gawin po natin, hindi talaga siya mag-touch. So, ang ginawa ko dito, iti-test po natin siya mamaya na nakakabit po sa frame. So, tips ko lang sa mga nag-DIY, kung nagpapalit po kayo ng LCD at huwag kayo matagot na hindi mag-touch. Ang gagawin nyo po para mag-touch talaga ay subukan nyo po alisin ang LCD at i-test doon sa nakalagay sa frame. So, ayan, inangat ko muna yung adhesive ng battery kasi kailangan talaga yan. Sobrang haba po niyan. So, ang gagawin nyo po ay hilain nyo lang yon. So, hindi kagaya ng iba niya, pag hinila mo ay napuputol. At ito naman, hindi siya napuputol. At ayan, meron pang adhesive sa kabila. So, dalawa ang dikit niya. So, original po yan na dikit. So, hindi na natin tanggalin yan. At ayan, iangat natin yung flex sa baba. At tanggalin po natin ang LCD para matry po natin kung magta-touch na ba siya na nakakabit sa frame. Kasi madalas may mga unit po talaga na kapag hindi po nakakabit sa frame ay hindi po siya magta-touch. So, ayan, sana mag-touch po mamaya. Dahil ang in-order ko po dito ay isa lang. Ayan, angat na po natin yan. So, matigas talaga yan. Pwede nyo gamitan ng thinner yan or fluid ang LCD kung wala kayong hot air para mas madali siya matanggal. So, ayan, ang ginamit ko naman dito, pantastas or hot air para pampalambot din ang dikit. So, ayan, kung wala po kayo, nag-DIY kayo, ay pwede nyo gamitan ng thinner, fluid. Budburan nyo ng gilid ay madali na yan maangat. At ayan, tinanggal ko muna yan para diretso yung ating gawa. Yung pinakatakip ng airpiece, huwag nyo po talagang kalimutan yan. Sa mga nagpapalit ng mga LCD, kay kalimitan talaga, luma, labo ang camera kapag tumatagal. So, ayan.
Ito po yung original LCD niya. Wala naman siyang basag pero nagtataka tayo na lumalabo ang display dahil nadiinan po ang baba or nabagsak. Sa flex po ang may tama niyan. So ayan, diskarte po sa pagpalit ng LCD, kailangan madikit nyo ang ilalim ng flex. Kahit hindi nyo natanggalin yung plastic at ayan, ganyan po ang gagawin nyo. Iinatin nyo po ang LCD na naka-fix talaga doon sa pinaka-LCD frame para hindi po siya umangat ang baba at hindi po magkakaroon ng puti-puti. So ayan guys, sana nakakuha kayo ng idea. So, ayan, ikabit na po natin na itest natin na nakakabit ang LCD sa frame. So, ayan, tanggalin mo yung antena. So, Hot30i ang model nito para madali mo ma-fit yung flex sa ilalim. So, connected po yun sa charging, mouthpiece, speaker, at vibrate. So, ayan, tupin nyo rin ng konti ang flex kasi mahaba talaga ang mga flex ng Infinix or Tecno. Kaya, ang mangyari, minsan, nagulat ka lang, sobrang haba ng LCD niya. So, ayan, i-on na po natin at itest natin kung magta-touch siya na nakakabit sa frame. So, ayan guys. Huwag po kayong kukurap kung mag-touch po ito ay ibig sabihin may mga LCD talaga na minsan takot ka kasi nakailang LCD ka na hindi pa rin nag-touch. So marami pong nagtatanong sa atin. Ayan. Kung napapansin nyo po, nagta-touch na po siya. Normal ang ilaw. Ayan, kung napapansin nyo, sobrang lambot po ng touch nung nakakabit sa frame. Ibig pong sabihin, meron talagang LCD or minsan nagkabit ka ng ganito. Bumili ka sa online at tinesting mo na hindi nakakabit sa frame, na hindi nag-touch at kinabahan ka dahil bakala mo talaga sablay. So dito, kung napanood mo ang video ito at hindi mo pa siya naikabit sa frame, ay pwede nyo pong subukan. At sigurado ako na magawa nyo po ng normal yan kapag naka-encounter kayo ng ganito. So ayan, nilagyan ko rin siya ng adhesive. So kanina, tinanggal natin yung puti at nilagyan ko siya ng adhesive ang battery doon sa ilalim para hindi mag-uga-uga kapag nahuhulog. So, kung meron namang dikit na original, so pwede naman dinalagyan ng adhesive. So, ayan, linisan muna natin. So, bagong model lang talaga ito guys. So, 2023 model lang po ito lumabas. Kaya, kung napapansin nyo po, matigas talaga ang pagbaklas. So, ayan, ibalik na natin yung likod, back housing. So, ingat-ingat sa pagpit. So, ayan, di naman yan basta-basta mabasag. Basta kontrolado mo lang ang paglagay. At itest natin din mamaya. Baka mamaya, meron namang nagkakabit nito. May display sa una. Nung ikinabit na ay nagguguhit-guhit na ang display dahil naipit po yan. Or minsan, nasubraan sa screw pag higpit. Meron namang iba, nilagyan ng mas mahabang screw. Kaya ang nangyari, tumago sa ilalim at nagkaroon po ng basag or itim. So, ayan, dinikitan ko na yung ilalim. So, ang ginamit ko pong dikit ay puti. So, para iwas dumi. So, kung itim po ang ilagay natin dyan sa puti, ay kapag kumalat po yan, ay pangit na sa tingnan. So, puti po ang ilagay natin. So, dalawang klase ang pangdikit mga idol sa mga hindi nakakaalam. So, ayan, tanggalin natin yung sticker. So, ayan, tinanggal ko muna. Kahit na supplier naman yan, kung matanggal yan, ay okay lang. So, wag lang tanggalin ang plastic. So, may warranty po tayo dito sa mga LCD na kinakabit natin. At ayan, ito na nga, huli ko na dinikit ang LCD. So, sa mga hindi nakakaalam, ganun po ako magkabit ng LCD. Hinuhuli ko na talaga siya pagdikit para hindi natin madiin-diinan ang LCD. At kapag sablay ang pagkabit, ay mahirapan tayo magtanggal at may posibilidad na masira po yan. So, ayan, huli na natin dinikit. So, lagyan po natin ng guma. So, pwede naman yan, isabay nyo pagdikit habang kinakabit nyo lahat. So, sa akin naman, so iba. So, pare-pares lang din naman ang kalalabasan. So, lagyan natin ng guma at ayan, ipapadikit po natin. After 2 hours po natin yan alisin sa mga hindi nakakalam para mas lalong dumikit. At ayan na nga, after 2 hours. So, hindi po ito na i-charge. So, tinanggal ko ang charger. Huli ko na kaya hindi po na full charge. So, 2 hours nyo po tanggalin para, lalo na sa mga nag-DIY, para yung LCD at kapit na kapit talaga siya, hindi umaangat. At wala po talaga siyang angat habang tumatagal. Kasi minsan, pag hilaw pa ang dikit, at hindi talaga yan magdikit ng mais. Ayan, ito na po yung finished product. Sobrang fit po ng LCD, ang likod, ayan. At tingnan po natin yung display niya mamaya kung sobrang linaw pa rin ba kagaya kanina. So, ayan, inon ko na siya at wag po kayong kukurap. Ayun, mga idol, ititest po natin mamaya ang connected doon sa baba kasi kasama po yan. So, ayan, ganyan po mag-test. After nyo palitan, itest nyo yung ilaw kung natataasan or nabababaan. So, nakita nyo naman, pwede sa taasan, pwede babaan. So, ibig sabihin, okay po ang LCD. At ayan, i-test po natin sa screen. Kung magta-touch, normal. At ayan, wala pong problema ang screen. Sobrang lambot po ang touchscreen. At ayan, meron pa po itong plastic. Sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong warranty. 3 days to 1 week po ang warranty natin. Hanggat nandyan ang plastic, meron po tayong warranty. Kasi, pag wala na po yung plastic at nagagasgas, ay hindi na po natin mabalik sa supplier kung mayroon mang problema. So, ayan, dahil pinalalamob lang ito, ay ginawa ko ito kagad at dinikit ko na siya. So, 2 hours ko naman siya tinanggal at sigurado ako hindi na ito magluluko. Ayan, tinisting ko yung camera. Sobrang linaw din ang camera at yung harap. Tinisting din natin. Ayan, okay naman, walang problema. So, yung mukha ko lang ay may problema. At ayan, tinest natin yung speaker kasi connected po yan sa baba. Vibrate, ayan. Meron naman siyang tunog, okay naman, walang problema.
Ayan, kung napapansin nyo po, tumutunog. So, connected po sa LCD ang screen na pinalit natin. Kasi minsan, pag nagpapalit tayo ng screen, magulat tayo, walang tunog dahil connected po yon sa LCD sa baba. So, ayan, sinubukan natin i-charge na okay naman. So, nakita nyo naman, okay na po lahat. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana suportaan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.